Habang nagmamadaling umuwi ng karamihan mula sa trabaho, naglalakad na rin pauwi ang isang senior citizen sa Quezon City. Pero nang patawid na siya sa isang kalsada, biglang nagtapos ang buhay niya. Hustisya ang panawagan ng kanyang pamilya at makonsensya naman daw sana ang mga motoristang nakasagasa at dinaanan lamang ang kanilang ina. Alas 7 ng gabi ng May 17, makikita ang isang senior citizen na tumatawid sa kalsada ng Barangay Silangan, Quezon City. Maya-maya pa, lumiko ang isang itim na sports utility vehicle o SUV. At nabundol ang ginang na si Rosemary Rebulio, 61 taong gulang. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon sa gitna ng kalsada ang biktima. Ang masaklap, nasagasaan din siya ng sumunod na sasakyang kumanan sa kanto. Sinubukan ng biktimang bumangon. Pero hindi pa rito natapos ang kalbaryo ni Rosemary. Dahil ang kanyang katawan nakaladkad at pumailalim naman sa pangatlong sasakyan na dumaraan. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara na siyang dead on arrival. Kwento ng anak ng biktima na si Katrina, nagtatrabaho bilang secretary ang inang si Rosemary sa isang pribadong kumpanya sa Rizal. Ang setup po kasi nun, stay-in siya doon. So every weekends lang po talaga siya umuwi ng Bulacan. So Saturday night, usually mga 7 po kasi niyan, nag-a-update na yun na kung nasan na siya, kung nakasakay na ba. Nagsimula na raw siyang mag-alala dahil hindi pa nagpaparamdam ang ina. Around 7:20, ako na yung tumawag. So, yung nawagan ko, parang bungad ko pa nga, asan ka na? Yung ganun. Kahit di pa siya nagsasalita, pagkasagot, asan ka na? Then, maingay na po maingay yung background. Tapos, iba na po yung sumagot, ibang boses na. Una ko naisip, baka naiwan na naman niya yung phone niya. Nang sagutin ng isang hindi pa nakikilalang babae ang tawag, dito na raw nila nalaman na sinugod na pala sa ospital ang kanilang ina. Nung sinabi kasi niya na nasagasaan, nandito kami, sinugod sa Quirino, dumiretso na po kami ng kapatid ko. Punta na po kami agad, pero hindi na po namin naabutan. Naibaba na daw po siya sa morgue. So, wala man na kami chance na kahit walang makapagpaalam. Parang that moment po kasi, ang hiling na lang namin makita, parang pasilip lang po muna kahit yung huli lang. Bali, ito po yung mom ko. Ayan po, patawid po siya. Ayun, ngayon, tas paliko na po yung itim, yung unang sasakyan. Nasa lane na po siya, ay halos ano na po patawid na rin Tas nung, ayan na po, yan, nabangga na siya. Tapos ito, yan, sumusunod na po yung pangalawang sasakyan na puti, ayan. Medyo kita rin po na parang yung sa pangalawang sasakyan, gumalaw pa po yung nanay ko. Tapos ito po, kasunuran na niya lang po yung pangatlo. Sa pangatlo po, ito, kita niyo po mula doon sa pinagbagsakan niya, nawala po siya So nakaladkad po talaga siya. Sa kuha ng CCTV mula po sa bangketa kung saan ako nakatindig ngayon, tumawid ang biktima patungo po sa direksyon na yan. Pero pagsapit halos sa gitna ng kalsada, siya ay nasagasaan na ng 3 sasakyan na mula po sa kabaan ng Aurora Boulevard. 5 araw matapos ang aksidente, pinuntahan ng resibo ang Quezon City Police District Traffic Enforcement Unit Sector 3 na siyang nag-iimbestiga sa insidente. Ano po ang mga kasalukuyan yung ginagawang hakbang ngayon? Sa ngayon po, humihingi po kami ng tulong ng ating mamamayan kung sino po ang nakakita at nakasaksi sa pangyayari, maaari pong dumulog sa ating tanggapan dito sa Traffic Sector 3 para makatulong po sa investigasyon na aming ginagawa. May diferensya ho ba? O masasabi niyong blind spot o may talagang accident-prone area?
Medyo blind spot po yung yung lugar. Tsaka medyo ayon sa kanila, medyo madilim daw po. Yung mga blind spot na kailangan mo maging alerto, kailangan mo i-check yung mga side mirror mo, mga front mirror para makita mo kung may mga tumatawid o lalo na po sa pedestrian. Tayo po ay narito ngayon sa holding area ng QCPD Traffic Sector 3 para makita natin ang personal at maipaliwanag sa atin ni Captain Cabigon kung nasan yung mga tama ng involved vehicle. Captain Cabigon, ito yung sasakyan. Ito po yung pangatlong sasakyan na nakasagasa po sa ating senior citizen na biktima. Nag-iwan ho ba ng marka, Captain Cabigon, yung pangyayari sa katawan mo? Sa katawan po, ito lang po ang posibleng marka ng nakasagasa. Ito po, Kasi ito. po, kung ilalim po rito, sa site na ito, yung biktima. Opo. Kasalukuyan itong naka-impound sa station bilang ebidensya sa kaso. Samantala, ang pangatlong driver na nakabundol kay Rosemary nasa kustodiya na ng mga otoridad. Pepe, paano nyo nakustodiya itong pangatlo? Hindi po niya na alam na nakasagasa po siya ng isang bagay. Allegedly, mayroon siyang bagay na nasagasaan, kaya huminto siya. At nung tingnan niya, tao pala yung nasa ilalim na ng Ayon po sa driver, huminto po siya, pilit niyang inaangat para mailabas yung biktima sa ilalim ng kanyang sasakyan. Nakapanayam ng resibo ang driver ng sasakyan na isa palang Transport Network Vehicle Service o TNVS driver. Hindi ko rin kagustuhan po yung nangyari. Biktima rin din po ako dito. Yung unang nakasagasa, sana magpakita. Makonsensya naman. Kasi ako nagturo kung inintuan niya sana, hindi ako magkakaganito. Doon sa pangalawa ho, So, sa pangalawa po, dalawa. Parehas ko sa mensahe ko, sana magpakita sila. Magkaroon silang participation dito sa kaso na to kasi ako po yung naiipit. Pero para kay Katrina, Naintindihan ko po yung pinanggagalingan nyo, hindi nyo sinasadya. Kaya sabi ko, ang mabibigay na lang namin sa nanay ko is yung patas po na laban. Idadaan po natin sa legal na proseso. nakakarapan driver sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong ng hindi bababa sa 2 hanggang 6 na taon. Nitong Biyernes, nakapagpiyansa ang pangatlong driver pero patuloy nagugulong ang pagdinig ng kaso laban sa kanya. Patuloy naman ang panawagan ng pamilya sa 2 driver na unang nakabundol kay Rosemary. Sana po, makonsensya po. Makonsensya kayo. Yun na lang. Kasi parang hindi niyo po alam yung nawala sa amin. Parang sobrang sakit na uuwi lang yung nanay ko eh. Uuwi lang siya. Sana makonsensya po kayo, sumuko po kayo. Kasi maintindihan naman po natin, sige sabihin natin, aksidente, wala naman talagang may gusto ng lahat ng to eh. Pero sana po panagutan niyo po yung nangyari. Kasi unang-una, lalo na po yung unang driver, alam niya eh. And intentionally, umalis siya sa scene. Nito lang Sabado, dinala na sa kanyang huling hantungan ang biktima. Sobrang bait. Halos lahat po, kahit sino po tanongin niyo, wala po kayong maririnig na masamang tinapay. Para sa nanay ko. As nanay, sobra-sobra po yung pag-aalaga niyan sa amin. Sobrang selfless. Pangako ng kanyang pamilya, hindi sila titigil na habulin ng hustisya para sa kanilang yumaong ina. Panawagan pa ng pamilyang naulila ni Rosemary kung sino ang may karagdagang informasyon tungkol sa insidente na naganap noong May 17, alas 7 ng gabi sa Illinois Street. Pwede ninyo itong ipagbigay alam sa resibo